bahala na ang PIDEA dyan. Nasa kanilang pagsusuri na yan dahil matatalino naman yung mga PIDEA na yan eh. In fact, they are so trained, well-trained in intelligence work. Pero kaya nga sila PIDEA eh. Sir, will you submit a suggestion po sa PIDEA? Like, magsasubmit po ba kayo ng names ng mga vloggers na yun na na-collect ninyo? Oo, kasi... hindi na kailangan. That is up to them. I tell you, they have a very good and... but it will make a big help sa kanila para mapadali ho yung pagsasampa ng kaso. alam na nila yan. Alam na nila yan. Oo, yun lang kasi sir, dinay lang naman nila. Yun na nga sinasabi. It is not enough that they deny the legitimacy and authenticity of that document. What they should do, as I suggest, is to act on it and immediately file a case against those people who are peddling these fake documents. Because we have a principle in law that whoever is the holder of a false document is presumed to be the one who made it. Sir, may plan pa kayo na makapag-usap kay Secretary Lazo? Yung face-to-face. Palagay ko naman ay kung kailangan mag-usap, pwede rin. Pero the letter is very clear. Yet you will not drop names. Ang letter kasi nito, I avoid kasi yung mga wordy letter na ano. Ako, straight to the point. Kung kailangan, pwede. Pero ang sinasabi ko lamang, kung halimbawa na wala silang pasilidad o department na pwedeng gumawa ng susulat ng complaint, ang sinasabi ko ay I would suggest na tulungan sila ng PAW o kaya ng Solicitor General's Office. Sir, baka fake news yung press release o mas fake na sabihin niya. Fake? Oo nga, fake na. Oo. Sulat yung mga mamaya para ba sila naman fake yan? Alin, ito sulat? Nareceive na nila to. Nareceive na nila. Next question. Morning. Secretary, I'm Pablo Olmedo from Tagalog Media. Okay. I'd like to ask yung sagot sa anti-poverty, yung microfinance, dati, pinahandle ng People's Credit and Finance Corporation. Nagpapotong siya sa mga micro-enterprises. But in-abolish yung PCFC, People's Credit and Finance Corporation. Dapat siya ibalik yun. Kaya nga, dapat ibalik yun. Yun nga sinasabi ko, dapat ibalik yan. Dapat ay ang gobyerno na mismo magpahiram ng pera dito sa mga micro, small, and medium enterprises. And the way to do it is i-synchronize natin yung election so that we save 10 to 12 billion pesos every 3 years. I-synchronize natin yung election. I am not saying, I'd like to clarify that I am not advocating for extension of terms. Yung na-elect ng 22 and 2025 and 2010, all of them will still serve the 3 years. Ang sinasabi ko ay synchronization of election after 2028 so that we get to serve, to save a lot of money which we can use for agriculture, health, housing. Yun yung sinasabi ko. Kaya mali yung sinasabi ng iba na I am advocating for extension. Mali. Wala akong ini-extend dito. Ano ba kayo? Wala akong ini-extend. Ang sinasabi ko, i-synchronize yung election every 6 years. Para wala nang gastos na imagine niyo ang laki-laki ng ginagastos natin dyan sa election na yan. One of the reasons why we cannot move on is because of too much politics, too much funds spent on politics. Okay, next. Hello. Sir, we will have our last question kasi anong oras na rin po, kakagutom na rin ng ating media at mukha namang natanong na rin natin lahat. Sige, mga 3 questions pa. 3 questions. 3 questions. Okay. 3 questions. Except Love Life, ha? Good morning po, Secretary Lani Gadon. Ako po ay dating miyembro ng mga pumupunta sa restaurant noong panahon na very active kayo. Ako rin ay isang PBM loyalist. So, hindi kaya maging
political persecution ang perception ng mga tao kung sakaling gawa ng matinding investigasyon ng PIDEA itong sinasabi mo? That's my first question. Second question, paano po as an advisor on poverty alleviation, isa po sa pinakamalaking problema ng mga tao ay ang mataas na halaga ng kuryente sa Pilipinas. Ano po ba yung masasabi mo dito? Okay. Yung kung gagawin man ang investigasyon ng PIDEA, is not because si President Marcos ang involved. What I'm saying in general is, paano na lang yan kung palagi na lang may mga peging dokumento? E di ang tiwala ng taong bayan sa lahat ng mga ahensya ng ating bansa ay maapektuhan din. I am not referring particularly to President Marcos. Kundi yung pangkalahatan na palagi kayo may peging dokumento sa DOH, peging dokumento sa DOA, peging dokumento sa DPWH, peging dokumento. Baka mamaya wala nang paniwalaan ng taong bayan. Ang mangyayari, sa mga peging na sila maniniwala. Kaya nga, ngayon pa lang, gusto ko dito sa PIDEA, suggestion ko, ngayon pa lang gumawa na kayo ng aksyon para masawata, para hindi makasanayan ng mga social media vloggers na ito na maglabas ng mga peke na dokumento. Yun yung aking idea dyan. Yung tungkol naman dahil sa kuryente, ako talaga, I would advocate for a state-owned and state-managed energy sector. Kasi nung panahon naman ni Presidente Marcos, lahat yan, ang power, ang electricity, ang water, these are all owned and operated by the state. Dahil dyan sa 1987 Constitution na yan, dahil dyan sa mga people power na yan, ang ating energy ay napunta sa private sector. Kaya ang nangyari, naging negosyo. It should be a public utility. Ang dahilan nila Cory noon kung bakit nagbinigay yan sa private sector, kasi daw nalulugi daw yung National Power Corporation. Hindi, ang purpose ng National Power Corporation hindi para kumita, kundi serbisyo. Kasi kung mura ang kuryente, malawak ang industriya. Kung mura ang kuryente, ang mga taong bayan ay maliit ang bayad sa kuryente. So yung pera nila, nasisave nila para sa edukasyon, pagkain, gamot, pabahay. Mahal ng kuryente, lahat na lang. Ang siguro ngayon, mga 50% ng income ng mga tao ngayon ay napupunta lang sa ilaw at tubig. Kaya nga, dapat ito, public utilities ito. It is the function of the government. You go anywhere in the world, ang kuryente ay owned and managed, operated by the state. Ang China, bakit napakaganda ng kanilang ideologiya? Lahat ng power na doon, in the energy sectors doon, pag-aari ng gobyerno. Walang private sector doon. Uling tanong na lang po, sir. Yes. Last question? Good morning po. Morning. Sir. Nes Aguilar po ako. Yeah. Nes Aguilar po from Saxi News and the Philippine Events News TV. Although lahat po naman na itanong na regarding po sa mga topic po ninyo kanina, ang gusto ko lang po katanungan ito ay actually tinanong ko na po ito sa NHA during the press con and sa Bishop. Yes. Gusto ko po malaman, since kami po sa media ay iba-iba po ang sitwasyon sa buhay. Ang gobyerno po ba o si Presidente po ay meron po bang proyekto with regards to the pabahay? Kasi marami po siyang ina-award ng mga pabahay eh. Pero sa media po wala. Meron po bang ganung proyekto? Ano yan? Magandang katanungan yan. Pero tayo naman ay merong programa sa gobyerno. Kagaya ng NHA, hindi naman dyan pinipili na bigyan natin tong trabahador ng Santigel Corporation. Ito, trabahador ng Pure Foods. Ito, trabahador ng Smart. Hindi naman ganun eh. Yan is open to everybody. If you will qualify to the housing
government housing program, if you will qualify, mabibigyan ka. It doesn't matter kung taga-media ka. Kung qualified ka, bibigyan ka. Hindi ganon. Oo. Hindi natin pwedeng gawin yan na specific tayo. Meron tayong babae para sa media. Magre-reklamo mga pulis niya. Paano kami, mga pulis, mga babae niya. Tapos sasabihin naman ngayon, paano naman kami, mga hair nurses? Dapat may pabahay din kami. Tapos sasabihin din siyempre nila yung mga playboy, kagaya ni Charlie, sasabihin nila, kami mga playboy, dapat mga may pabahay din kami. So, we cannot be specific to one sector. It has to be open to everybody. Once you qualify, you will be given the opportunity to own a home. Kaya in fact, pag pumunta ka sa mga housing units ng gobyerno, iba-iba ang pinanggagalingan ng sectors ng mga homeowners dyan. No, pero ako talaga, siguro on my own, kapag ka ako ay nabiyayaan ng magandang pagkakataon, ay magkakaroon ako ng isang privado na developer na gagawin ko ay specific para sa media people. Specific para sa mga media. And this is going to be a private endeavor. Hindi ito sa gobyerno. And gagawin ko yan kapag ako ay may kapangyarihan na. I am going to run for Senate in 2025. Para wala ng question. Para sa mga service, sa mga putak ng service niya, kasama na tayo. So, confirm yun? We have to end the question and answer portion because we have to consume our food because our reservation